Ayan, mabalik po tayo dun sa ating pinag-uusapan. So, kung hindi nyo po na itatanong, ang paggamit ko po ng smoke pipe, mhm, ay isang paraan ko po kung paano ko mag-relax, makapag-isip kapag ako po ay gumagawa ng ating mga math video tutorial session. Ano? Totoo po yun. So, yan po yung aking pinaka secret ingredient. Yan po. It helps me focus. It helps me to, to think. Yeah. So, and today po is going to accompany me sa ating pong catching up. Kung nasaman po tayo ngayon, nag-aaral, nagpapahinga, o nagkakape, katatapos ko magkape, sana makasama po kita ngayon or makakasama tayo sa video na ito. Yan. So, yung pangalawa kong gustong i-discuss po ay yung aking J1 teacher experience. So, ang tanong, nasaan nga ba si Teacher Jules noong mga nakaraang buwan? As some of you might know, of course, ako po ay isang J1 teacher. Ano po yung J1 teacher? So, it's a form of a J1 teacher exchange program po sa United States. Ayan. So, dynamic ng teacher doon. Talagang sub-sub tayo sa trabaho, focus tayo sa trabaho. Siyempre, mataas ang standards, high standards. Tapos, fast-paced po ang environment natin, ang trabaho. And we were fully immersed po sa ating teaching, lalo na po sa middle school, sa secondary mathematics, no? So ano po siya talaga, masasabi ko, it's a whirlwind, to say the least. So yun po yun. Kaya, at saka syempre, dahil tayo ay pauwi na ng Pilipinas, siyempre naging busy sa pag-impake ng ating mga bagahe. Inisip ko pa nga po gumawa pa ng video, pero talagang yung aking time hindi na ako inalaw, lalo na sa pagpapacking ng aking mga luggage o yung mga papers na kakailanganin ko pabalik dito, of course, sa Pilipinas. Kaya po masasabi natin talagang whirlwind. Whirlwind, to say the least. So, paano ba ang pagtuturo ng math sa US? Of course, ang pagtuturo po ng math doon, binigyan tayo ng complete, no?
complete fresh perspective, particularly sa pedagogy. Yeah. Mahirap i-pronounce eh. Makita po natin doon kung paano i-balance yung tinatawag nating content mastery. Kasi ako po ay, I'm one example of a content mastery teacher. At syempre yung tinatawag nating virtual literacy, no? Sa algebra at sa geometry. So, gumamit po tayo ng mga digital instruction tools na nandun tayo. Ano po yung mga digital instruction tools na ginamit natin, gaya po ng digital drawing tablets, lalo na po para sa mga interactive modeling sa mathematics, no? At marami po tayong dalang instructional strategies, of course, na subok talaga natin, no? Pagdating sa pagtaas ng student performance.